Meron na naman po palang client na dumayo or bumisita sa ating mismong salon. According nga po pala sa hair status ni client is matagal na siyang hindi nakakapagpariban at kung mapapansin nyo naman yung regrowth part niya o yung bagong tubo niya is madaming white hair. At madalas nga daw kung nagkakaroon siya ng white hair ay siya na lang nagkukulay ng kanyang hair or gumagamit siya ng colored shampoo. Dito nga gusto nga ipagawa ni client is papariban niya yung hair niya, color plus miracle treatment. Ito nga po pala yung ginagamit po naming rebonding cream sa hair ng mga client namin the moment na nagre-rebond po kami. By the way, the Unbeatables product po yung gamit po namin sa pagre-rebond po ng hair ng mga clients namin. At sa pag-a-apply nga po pala ng gamot, nag-section lang naman ako ng hair dito into 4 section at magle-layer by layer po tayo sa pag-a-apply. At sa proseso nga ito, masusundan nyo naman kung paano ako nag-a-apply ng rebonding cream number 1. Una ko nga palang ina-applyan dito is yung mga matitibay o yung makakapal na hair strand ni client, especially yung pinaka-regrowth part niya. Pwede nga din po pala tayo mag-spray water sa lower part ng hair ni client para hindi ito kagad mangarag or masunog. Dahil alam nyo na pagtadtad na sa color yung hair ng mga clients natin is mabilis itong masunog sa mga rebonding cream. Kaya naman much better kung babasain natin ng water yung hair ni client the moment na ma-applyan natin or mahahaguran natin ito ng rebonding cream number 1. Kaya naman sa prosesong ito makikita nyo naman kung gaano kasimple mag-apply ng rebonding cream number 1, especially sa mga hair ni client na wavy or kulot or sa pinaka-regrowth part. Lagi nyo lang naman tatandaan na the moment na mag-a-apply po tayo ng rebonding cream number 1 sa hair ng mga client is kailangan half inch away from the scalp. Syempre kailangan po muna natin i-focus yung rebonding cream number 1 sa mga hair ni client na matitibay or yung makakapal pa. Bali ganyan lang naman po ako kasimple kung paano kami nag-a-apply ng rebonding cream number 1 sa hair ng mga clients namin. Wag nyo nga din po palang titipidin sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga client nyo the moment na nag-a-apply po kayo nito. Dahil pag tinipid po natin sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga client natin ay maaari itong hindi maluto or may mga hair strand na hindi ma-applyan. Kaya naman dapat kung nagse-section kayo ng hair ng mga clients nyo is dapat consistent. Pare-pareha po dapat ang pagse-section nyo. Much better nga po pala kung maninipis yung pagse-section nyo to make it sure na lahat ng hair strand ni client is ma-applyan evenly. And regarding naman po pala sa pagbababad ng rebonding cream number 1 ay palagi po ito nakadepende sa hair strand ng mga clients namin. Bali kung ganito nga po pala yung hair status ng mga clients nyo is bugbog na po sa hair color or hair colorant, hindi nyo na po ito kailangan ibabad pa ng matagal ng bonggang-bongga. Just a matter of 45 minutes to 1 hour ay pwede nyo na din to or maaari nyo na din itong banlawan. At kung hindi nyo nga po pala alam, yung hair nga po pala ni client is nababaran po namin ito ng more than 1 hour. More than 1 hour kasi madalas nagre-reapplication kami ng gamot. By the way, ang purpose nga po pala ng reapplication to make it sure na lahat ng mga hair strand ni client is ma-applyan natin ng rebonding cream number 1. Minsan kasi may mga hair strand talagang hindi na-applyan ng rebonding cream number 1, which is ayun po yung nagkakos kung bakit po tayo nagkakaroon ng back job or umaalsa po yung buhok ni client. At ito na nga po pala yung naging hair status ni client right after pa lang po namin mababara ng rebonding cream number 1. After 45 minutes na babaran po sa hair ni client, nag-proceed naman po kami sa pagre-reapplication. Syempre kung ano nga po ginawa nyo sa first application, ganun lang din naman po ang gagawin nyo sa second application. Nagawa or sinasagawa po natin re-application to make it sure na lahat talaga ng hair strand ni client is ma-applyan natin ng rebonding cream number 1. At kung mapapansin nyo nga sa prosesong ito, madalas talaga ako mag-spray ng water sa lower part ng hair ni client dahil maaari itong mangarag or masunog. Kaya naman, regarding sa pagre-rebond or pagbababad ng gamot, dapat magaling po tayo mag-analyze ng hair. Kailangan alam natin kung paano mag-analyze ng hilaw sa sunog. At sigit sa lahat, kung luto na yung hair or plakado na siya or ready na siya para banlawan. Regarding nga po pala sa pagre-application ng gamot, dyan nyo di maaari makita kung nag-straighten or nagpa-flatten na po ba yung hair ng mga client nyo habang nakababad or na-applyan pa lang ng rebonding cream number 1. Re-application nyo nga din po pala ma-observe or makikita kung maganda ba yung nagiging resulta ng hair ni client the moment na binanlawan natin yung hair nila. Kaya naman kung hindi nyo pa rin natatry mag-re-application, ako itry nyo na din yung process na ito. For sure makakatulong ito sa inyong mga hair creation or hair transformation. Basta habang nakababad yung hair ni client ay lagi nyong papakiramdaman kung nangusunog ba or narangarag yung hair ni client at isprayan nyo lang ito ng water. Sa lagi nyong tatandaan kung anong ginawa nyo sa umpisa, ganun lang din naman po sa re-application. Bali dadaanan nyo lang din ulit yung mga previously na nabiyabaran nyo po ng gamot. At syempre tamang spray water or lalay sa spray water to make it sure yung hair strand ni client ay hindi mangangarag or mangangarus. Kaya naman bilang isang hairdresser ay malaki tulong din talaga ang water sa hair ng mga client natin kung paano natin ito maayos or mapapaganda. Basta tamang application at tamang analyzation lang ang kailangan sa hair ng mga client the moment na magre-rebond tayo or mag-aayos po tayo ng hair ng mga clients natin. At sa mga nagtatanong naman kung nagsasagad po ba kami ng gamot sa anit ng mga client, yes, pwede po tayo magsagad basta wag po natin ibababad ito ng more
more than 15 to 20 minutes. In just a matter of 5 to 10 minutes lang po natin pwedeng babarin or mababaran yung anit ni client ng rebonding cream number 1 the moment na sinagad natin ang gamot. Dahil pag sinagad natin yung gamot sa anit ng mga client at tumagal ito ng bonggang-bongga ay maaari masira yung anit ni client or yung buhok niya. In worst cases ay maaari ito magputol-putol. Kaya naman habang nakababad yung hair ni client dito ay tamang alalay talaga ako sa spray water para hindi mga rose or mga rag yung hair niya. Basta lagi yung tatandaan kung ano yung ginawa niyo sa first application, ganun din naman po yung gagawin niyo sa second re-application. At itong ang client ko na to is magbe-birthday siya, ay regalo niya na ito sa kanyang sarili. At the same time, may recommend kami sa kanya ng mga kaibigan niya, kumari niya at mga kilala niya sa buhay. Other words, highly recommended si Akla, kaya may mga kapamilya siya, kakilala niya, ay kami talaga ang nire-recommend sa kanya, kaya nag-suggest siya mismo sa amin mismong salon. At dito nga nagre-application ako ng hair ni client at kung mapapansin nyo naman, more on spray water ako, hindi ko pinapabayaan madry or matuyutan yung hair ni client sa rebonding cream number 1. At ito na nga po pala yung naging resulta ng hair ni client right after ko pa lang siyang mababara ng rebonding cream number 1 after re-application. At ito naman po yung mabanlawan ko yung hair ni client at matapos ko siyang ma-blow dry. At kung mapapansin nyo naman, visible na rin talaga yung result or may pinagbago na din talaga, pero magpo-proceed pa po tayo sa pag-hair iron or pagpa-planchus. And regarding naman po sa pagpa-plancha, ayan, nag-section lang din po ako into 4 section ng hair ni client at magle-layer by layer po tayo sa pag-a-apply or pagpa-plancha. Actually, inaabot lamang naman po ako ng 5 to 6 na hagod sa hair ng mga client the moment na pinaplansya ko yung hair nila. At pwede nga din po pala natin iwasan yung mga hair strand ni client na maninipis or marurupok na maaring magputol-putol or maaaring masunog. Kaya naman kung makapansin nyo dito kung paano ko nagpaplansya ng hair ni client ay layer by layer talaga. At the same time, hindi ko talaga masyado pinapadaanan ng hair iron yung pinakadulo ng hair ni client, which is nagpo-focus lang ako sa matitibay na hair strand. At sa mga nagtatanong kung ano po yung tamang heat temperature ay palagi po ito nakadepende sa hair strand ng mga clients natin. Pag nakikita po natin kumikintab yung hair ng mga client natin habang pinaplansya po natin yung hair nila, ibig sabihin po nasa right heat temperature po tayo. Pag nakikita naman po natin natutusta yung hair ng mga client natin habang pinaplansya po natin sila, ibig sabihin po nasa overheat temperature po tayo at kailangan natin itong babaan. At kung mapapansin nyo naman dito sa video to kung paano ko talaga hinahagod ng hair iron yung hair ni client at bonggang-bongga din talaga yung pinapakita ng hair strand niya. At sa mga nagtatanong nga po pala, anong gamit po namin hair iron, gumagamit po kami ng MAC hair iron at Crown hair iron. Yan talaga yung hair iron na ginagamit po talaga namin kasi bukod sa magandang gamitin ay bonggang-bongga din talaga siya maka-straight ng hair. Kasi ako sobrang dami ko na din ginamit na hair iron at dito talaga ako nag-stay or dito talaga ako nagtiwala ng bonggang-bongga. And regarding nga po pala sa pag-hair iron, syempre consistency is the key. Dapat kung paano tayo nagplansya sa umpisa ay ganun din hanggang sa matapos natin itong maplansya ng bongga. Kaya naman regarding sa pagpaplansya, consistency is the key din. Dapat kung gaano kaninipis yung pag-section natin or pag-layer natin hanggang sa matapos ito, ganun din po ang proseso. At mapapansin nyo din kung maganda ba yung pagkaka-apply nyo ng rebonding cream number 1, the moment na nagplansya kayo ng hair, dapat kailangan makinang or makintab yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo sila. At ito nga po pala yung matapos kong plansyahin yung hair ni client ng 100% at kung mapapansin nyo naman, healthy, makinang, makintab, bouncy at shiny. Pero sabi nga ni client ay nais niya pang magpa-hair color, kaya naman nag-proceed na kami sa pag-apply ng hair colorant at nag-apply ako dyan sa kanya ng 9.3 at nag-mix ako ng 3.0. Perfect po kasi itong gamitin especially pag may mga white hair or uban si client. At dito nga binabad ko lamang po yung hair ni client ng 45 minutes, then right after 45 minutes nagbanlaw kami at nag-blow dry at ito na din kagad yung naging resulta ng hair niya. At kung mapapansin nyo naman, blow dry pa lang yan, after ko siyang ma-hair colorant ay bumagsak na or straight na talaga kagad yung buhok ni client at wala na yung kulot. Kaya naman right after niya, nag-proceed naman kagad kami sa pag-apply po ng pamalakasan na ginagamit namin sa hair ng mga client namin kung bakit gumaganda, kumikinang at kumikintab yung hair nila dahil po yan sa miracle treatment. At sa pag-apply nga po para ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal po siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area. Nababad nga po pala si miracle treatment, usually inaabot po kami ng 30 minutes up to 1 hour. Si miracle treatment nga po pala ay isang klase ng treatment na hindi na din po binabanlawan. Kaya right after po natin ma-applyan yung hair ni client at mababara, magpo-proceed na din po kagad tayo sa pag-blow dry. Kaya naman, right after kung mababaran yung hair ni client, nag-proceed na din kagad kami sa pag-blow dry at kung mapapansin nyo naman, makinang, makintab, shiny at healthy na kagad yung hair ni client habang binoblow dry pa lang at wala pa po yung plancha. Dahil sinulit na nga ni client ang pagkakataon, hindi siya nagpapigil dahil nakikita niya din yung mga sample
brow creation namin at kailangan magpakilay na din daw talaga siya. Dito nga matapos ko na siyang na-applyan or nababaran ko na siya ng anesthesia at dito nga ginagawa ko na yung kilay niya. By the way, kung magpapagawa nga po pala kayo ng kilay sa amin mismong salon, minsan inaabot po siya ng 1 hour and a half up to 2 hours. Nagtatanong naman kung masakit po ba magpa-microblading or micro-shading, 0 to minimal pain lang po yung maaari nyo pong maramdaman. Actually, si client, madami siyang alam na nagagawa ng kilay sa amin mismong lugar pero naisip niya or napagdesisyonan niya na sa amin daw talaga siya magpagawa. Dahil nga napapanood na nakikita niya daw yung mga sample creation ko, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na sa amin na din siya nagpagawa. Bukod sa hair, nagpagawa din siya ng kilay. Kaya naman kung may kakilala kayo, kaibigan, katrabaho kayo na kilay gold din ang hanap at gusto din ng natural looking na kilay, ay wag niyo kayo mahihiya na i-PM po ang aming mismong page or ang aming mismong salon. Kaya naman dito super happy and satisfied talaga si client. After niyang binlow dry namin yung hair niya at pinasadaan ko lang ng hair iron at ito na kagad yung naging resulta ng hair ni client. At kung mapapansin niyo naman yung hair ni client ay na-achieve niya daw talaga yung hair na pang commercial, pangarap na buhok ng karamihan, ngunit iilan lang po ang nabibiyayaan. At super happy and satisfied nga po pala si client dahil nga sa hair transformation na ginawa namin sa kanya. Dahil sobrang gaan at sobrang bagsak daw talaga yung naging resulta ng hair creation or hair transformation namin. Kaya naman sa lahat na nag-aisang paggawa sa aming mismong salon, ay pwede po kayo mag-PM or mag-chat po kayo sa aming mismong page, Clinic Happy Salon, Spa Maribeles, Bataan. Inyo po makikita yung prices po ng services po namin at the same time yung exact location po namin. And regarding naman po sa nagtatanong sa mga products na ginagamit po namin sa hair ng mga client namin, ay maaari nyo po siyang mabili sa ating Black app and Orange app. Sure lang din na manood po tayo ng mga sample tutorial video the moment na mag-avail po tayo ng product. Available nga po pala yung product Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman hindi din talaga nakakapagtaka kung bakit sobrang dami nag-avail ng product na to dahil super proven and tested talaga siya at ito yung ginagamit namin for more than 4 years. Kaya naman kung salon owner ka, hairdresser ka, and still looking for the best product para sa mga clients nyo at para dayuhin kayo at puntahan kayo at balik-balikan kayo ng mga suki nyo, try nyo rin subukan yung The Unbeatables product na ginagamit namin for more than 4 years. For sure talaga dadami yung client nyo. At ito nga yung mga sample feedback ng mga clients na nag-avail po ng products sa ating Orange app at sa ating Black app. Hindi nyo nga rin po pala ako i-PM para masend ko po sa inyo yung link ng item. Thank you so much for watching.